Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Ang pag-uusapan natin ngayon, ang pagiging nurse dito sa Canada. Meron kaya mga nurse dito na nag-iisip na lang magpunta ng Amerika? Okay, because based on the reports that I've been seeing, parang sayang yung opportunity. I think there needs to be, may kailangan ayusin ba sa sistema? Kung gusto ng Canada, tulad ng sinasabi nila, na mag-attract ng mga healthcare workers abroad, especially nurses and doctors. We always say may shortage daw, no? We always hear them say na may shortage ng nurses and doctors. Sila ang priority sa mga gusto pang tanggapin at eventually maging PR. Pero bakit kaya may mga ganitong report? Halimbawa, no? This is from CTV News saying that Canadian nursing job vacancies daw ay nagtriple in in the past 5 years. Ibig sabihin, sobrang dami daw nagre-resign because nababurn out yata sa work. 'Di ba? Sayang naman ang opportunity. Dapat ayusin nila talaga, no? Attract more, bilisan ng hire ba para matulungan itong existing staff. Isa pang report that I will show you, no? This is from Omi News Filipino. Ayan, hi Pat, yung anchor dyan. Sabi dito, sa gitna ng shortage, international educated nurses, tila hirap daw makahanap ng trabaho. So, ibig sabihin, sayang nandito na tong mga to. But for different reasons, for example, I think nahihirapan siguro ma-certify para makapag-trabaho sa Canada, hindi sila nakakapasok sa ganyang trabaho. Tapos, ang sabi dito, no, a new study suggests only 63% of immigrants who plan to work as nurses here in Canada, only 63% of them ang nakatrabaho lang talaga ng profession na yan. 25% daw ended up in lower skilled jobs or naging unemployed. So, sayang, di ba? Something needs to be fixed. Kaya, okay, for this episode, ang ating kakwentuhan, hindi po sila mga nurse sa Canada. Instead, sila po ay mag-asawang nurse sa US. Kasi sabi ko, naku-curious ako, baka dahil sa sitwasyon dito sa Canada, baka merong mga kababayan tayong nurse na nag-explore na lang sa US, doon na lang sila magtrabaho. Yan, welcome to In a Nutshell, Andrea and Jedge. Hello! Good morning po sa lahat. Okay. Ayos naman. Oo. Thank you for inviting us. Thank you. Ayan. Of course. No, I'm so happy. Thank you at pumayag kayo. No? Baka nagtatanong po yung iba, bakit sila ang aking in-invite? It's because meron din po silang YouTube channel and they talk about nursing in the US and they help out people. Libre ito ha. They help out people. Pero syempre mga simpleng advice lang guys, no? Huwag naman kayo mag-expect ng bonggang-bonggang assistance. Pero ito, papakita ko po sa inyo ang kanilang YouTube channel. Yan, Andrea Jedge. So if you can message them if you are thinking about working as a nurse in Canada, and they will help you out. Yan, sa YouTube, Andrea Jedge TV. Hello. Yan. Oy, congrats ha. Slowly but surely growing ang inyong channel. Opo, totoo. Yan, o diba? Last year lang ata yung sa Spot Pinoy naalala, parang 600 lang. Ay, talaga ba? O kaya ano na? 3.5 na. Kaya nga. Thank you. Spot Pinoy, syempre. Opportunity, yung platform ng mga nurses. O sige, una kong tanong. Meron na bang mga nag-reach out sa inyo from Canada, yung mga marami din Filipino nurses dito, asking about, may chance ba akong pumunta ng US? Yung mga ganyan. Yes. So far for the last year, parang walang nag-ask about the process, no? Pero may kaibigan si Judge na taga-Canada, nurse din siya. Gusto niyang pumunta ng US. Pero employment na yung hinahanap nila, yun nga, dito sa US. Pero hindi ganun karami, Mostly yung nag-ask ng help sa amin is yung mga newly grad na nurses from the Philippines na gustong mag-NCLEX and then
yun, mayroon din mga nag-reach out ng gusto mag-ask ng employment. So, meron kaming friend na nire-refer sa kanila Aba, to Yeah. send either resume, and yun, kung gusto na makahanap ng employer dito, nire-refer refer namin. namin, yeah. oo. Actually, parang 3 na ata or 4 yung nag-wait. Just watching our YouTube, sa YouTube po Oo. namin na nakilala. And then, yeah, ni-refer po namin sila. So, yeah, waiting na lang sila kasi may priority date na sila. Oh, And then, nice! sagot lahat ng employer, yun po yung mga kagandahan sa may mga karamihan ng agency dito sa US. Pag galing kang Philippines, hindi ko lang sure sa ibang bansa like UK kasi may nagtanong eh. Pero sagot ng ang gagastusin mo na lang talaga is yung plane ticket mo. And then some of them inofferan pa ng parang $4,000 signing bonus. So ganun sila yung mag-attract ng mga nurses from ibang bansa. And yung iba sinasagot din yung yung for like 3 months yung accommodation nila for hotel, mga ganun. So, yun. Naku, baka dahil mapanood nila tong episode na ito. Naku naman, ang nanonood sa atin, marami nandito sa Canada. Biglang i-PM kayo, ha? Yeah, Naghahanap din ng okay. employer. Who knows, no? Pero Yeah, actually, who kaya ko knows? naisip, baka lang, no? But as you mentioned, may isang nagtanong sa inyo. Mhm. Parang nagpapahanap siya ng employer, basically. Baka meron. Kaya ko rin naisip, because I've heard mas maganda ang compensation, halimbawa, ng nurses. By far ba yung difference? Malayo ba yung diferensya ng income sa US at Amerika? Sa US at Canada? Canada, yeah. So, nung nakausap ko yung friend ko, parang sinabi ko ata yung rate ko sa kanya. And dito pa yun sa Illinois, kasi Oh. iba-iba yung rate mo kapag ka sa California ka. Kasi California or different state. Like dito sa Illinois, times 3 yung rate mo pagdating sa California. So, talaga mas mataas. Pero dun sa kanya, parang mas mataas pa ata ng mga percentage na lang. Siguro around like 40 to 30 to 40% yung Malaki din yun, yeah, yung yung difference nung sahod. Nung rate kasi yan, nag-convert kami. And then, yeah, gusto niyang, yun nga, may mga, mostly may maraming family siya dito sa US, mostly nga sa California. And, nagtatanong siya kasi parang, di niya alam yung proseso sa pa-California. Pero sabi ko kasi, Illinois lang yung alam ko, saka Texas. So, yun. So, iba din yung sahod sa Texas, yan, ganyan. Yeah. But clearly, mas malaki. So actually, Mas depende malaki. na lang yan, no, dun sa tao. There are many factors to consider naman when you want to work in a certain country, diba? Okay, and also, I think one attractive, one thing that makes the US more attractive, I guess, in a way for nurses is yung process, no, na pagiging nurse Yes. dyan. I think it's much simpler Yes. sa US. Ano ba talaga? NCLEX lang and you're done? Yun lang ba? Yeah. Yes, kapag po parang guideline lang for Canada nurses papunta sa US kung paano yung process na ginagawa nila. Usually talagang NCLEX lang yung kailangan mo. Kunyari, nakapasa ka na ng NCLEX dyan sa Canada. You just need a visa screen certificate kasi any nurses na graduate sa outside the US, kailangan ng visa screen certificate. So, kailangan, I think may English exam doon, kailangan mong mag-take. And bibigyan ka na ng visa screen. And kailangan mong i-endorse yung license mo from Canada to the state na gusto mo. So, kunyari dito sa Illinois o kaya sa ibang state, iba-iba kasi yung regulation ng endorsement for each state. So, kung dito sa Illinois, gusto nila, ang kailangan lang nila is yung visa screen certificate. And pwede na nilang i-endorse sa Illinois, no? May process doon sa online. Online lang naman. And then, kailangan lang ng TN visa. I think yun yung hinahanap nila. TN visa. Then, kapag meron ka na nun, you're allowed to work na dito.
Yung iba Oo. yata ang naririnig ko, parang yung mga malapit sa border na nurses, pwede silang I think mag-cross to Yeah. apply as long as once they get yung TN visa, then they can work na sa US, tas balik na lang sila ng Canada. Yeah. Oo, parang dito 'no, guys, nandito kasi ako sa Windsor. Mm. Maraming mga kababayan nating nurses dito, tumatawid lang sa border papuntang Detroit. May malaking Yes. hospital din diyan. Uwian lang sila, ang bilis. Parang Mm. mga 20 minutes lang, less than Wow. 30 minutes away lang yung ospital from my house na ha, not from the border. Oo, parang gano'n. Pero yung processing niya mabilis lang, ano, sabi mo online lang, Andrea. Tapos, Yes. how quick yung response nung pag gano'n? Pag sa yung visa screen kasi may mga governing body na nag-handle ng visa screen para makakuha ka ng certificate. Usually you can get within 3 months yung visa Oh. screen certificate. Kailangan kasi nang i-verify yung education mo, tapos yung license mo lang i-verify din sa visa screen certificate. Kailangan lang makita na same yung parang equivalent ba yung pinag-aralan mo sa Canada versus sa US. So, yung online endorsement naman, it will take, I guess, pag okay lahat, within a month, kaya. Yeah. And then, kasi may fingerprint process, maybe 1 to 2 months, pwede. Oo. So, Mabilis lang, oo. Mabilis lang. Like less than 6 months. TN visa, I'm not sure. Hindi ako familiar kung gaano katagal doon. Pero I don't think it's gonna take longer. Compare kung sa Philippines. Kung sa Philippines ka, no? Oo. Mas mabilis kapag Canadian nurse ka to US compared to Philippine nurse to US. Okay. Oy guys hindi ko iniengganyo naman yung mga nurses. Hindi. Nalisan kayo dito at magpunta ng US. Siyempre dito na kayo mag-stay. Sabi ko nga may shortage, Yes. ano? But then, siyempre hindi ko naman kontrolado ang kanilang mga buhay. Pero sana talaga din maayos dito sa Canada. Kasi totoo, ang hirap ngayon pumunta sa ospital kung sa ER, no? Many experience times. Tapos ayun na nga, kawawa naman yung ibang nurses na nagtatrabaho na doon. Ramdam din talaga nila yung shortage. Yung report na pinakita ko sa inyo kanina, yung retention rate nga daw, sobrang tumaas na. Dahil hindi nila kinakaya yung workload. Diyan din ba sa US, kamusta kayo? Ang work environment, yung workload. Yan. So, kasi si Andrea, kung di niyo pa nag-work from home, ako yung sa hospital talaga. Yung parang masasabi ko parang similar lang, Miss Ina. Kasi ang dami ring actually, kung nakakanood kayo ng mga US news, marami rin nag-rally or because of shortage of nurses, and then yung retention nga. Medyo yung burnout, halos the same lang. Kasi ewan ko, pagka sa healthcare talaga, nandiyan yung burnout kasi hinawakan mo yung buhay ng tao. And then yung mga nurses, kami yung mga first, nasa first in line yung kung hindi namin masabi ito sa doktor at nag-cause ng kanyang death or whatever, nag-worse ng kanyang kalagayan, nurses lagi yung frontline, kami yung masasampa ng kaso, kami yung parang kami kasi pag na-miss out namin kahit single thing lang, then mag-cause ng something, yun, malaking kaso, cancellation of our license, di na kami makapag-practice. So mostly talaga nurses, and then ikaw yung nakipag-usap sa mga pasyente, ikaw sumasalo lahat, galit ng pasyente, galit ng kamag-anak, and prone ka sa kaso. So yun yung talagang stress level o burnout. Pero ang kagandahan dito sa amin naman is merong mga program or merong mga ginagawang protocol yung mga hospital na solusyonan yung burnout namin. I mean, it's like meron kaming mga in-services na once a week or Friday, kinakausap kami ng manager or kung sino man may specific person na kakausap sa amin. And tinatanong yung stress level namin, yung burnout. And then kapag na-assess na parang
burnout ka na, they give you like parang mental health vacation, Break. parang gano'n. Yeah, break. Meditation. Yeah. Oo, yan. So marami ngayon pag nagko-call in sick ka, pwede mo dahilan or sabihin na it's like you want you Oo. want your mental health break. Yeah, you're burning out, mga ganun. Oo. So, marami din Ayan. mga nagre-resign, umaabot sa pagre-resign, Jed? Yes, marami. Mostly talaga, um, mga new nurses, mga kabataan ngayon na fresh grad na hindi nakakaya yung high pressure ng trabaho namin. And Oo. ayun, 'di nila kinakaya, yung iba nagre-resign and naghahanap ng ibang field of nursing. I And see. I don't know lang sa Canada, pero dito kasi maraming mga specific ng job eh. So, yung field of nursing dito, meron kaming Sobrang work from dami. home, pwede kang magtrabaho like psychiatric, floor, OR, ICU. So, pwede kang mamili ng mga field. So, most of the nurses ngayon nagpupunta sa work from home job. Mhm. Oo, parang si Andrea Si tagal Andrea. na eh, oo. Yes, oo. Masaya nga So yan. marami. Yun ngayon yung nagiging ngayon. Ano ba tawag Parang nito? trend. Tapos kaya nagsi-shortage sa hospital Oh my, and oo. nag-work from home sila. And last year, alam ko nag-usap tayo yung work from home lang ni Andrea yung available, di ba, na pwedeng applyan. Ngayon meron ng telehealth. So, Oh. pagtatawag ka, nurse yung sasagot, and then nurse na magde-decide kung pupunta ka ng hospital or not. Oh, nice. Yes, triage nurse sila. So, telehealth tawag doon. So, mga nurses nagwo-work from home lang, and then, titingnan nila kung may cough ka, kung cough lang, ilang weeks, ganyan. Yeah. Tapos sila magbubuk ng appointment mo kung kailangan mo magpa-check up or kailangan mo nang pumunta ng emergency. Oo. Pero Ayun. yung issue ng burnout, ano rin ba yan, may factor din ng kasi kulang ang tao, Yes. many people are taking on extra shifts, masyado True. yung mga gano'n? Parang sa Canada din? Yes, yeah. Oh, Yeah, okay. maraming shortage dito kasi ang laki nung talaga nung US. Dahil 'di ba maraming state talaga, per state iba-ibang city pa. Although marami kayong maririnig, maraming nagpupuntahang mga Filipino nurses dito or pero kinakapos pa din eh. Kaya Oo. kulang pa din. And then yun yung parang daing ng mga nurses din, yung patient ratio ng nurse to patient. Kasi Oo. minsan like nagtrabaho ka sa skilled nursing, di ba? Usually, nararamdaman mo yung burnout dito yung sa patient to nurse ratio sa mga skilled nursing facility. Kasi doon yung parang minsan 3 nurses lang tapos 50 patients yung kailangan i-handle. So yun yung minsan na doon nararamdaman. Pero usually sa mga acute setting like sa mga inpatient hospital, ICU, alam Yeah. ko ang handle nila is maybe mga 1 to 3 patients. Oh, okay. Yeah, Yeah. pero dun Pero pa toxic yun. Pero toxic yun. It's like Kasi isang tao like, sobrang daming nakakabit. nakakabit na line. Oo. mga I see, Yeah. okay. Pero kanina bago kami start mag-record, nabanggit ni Jedge, at least for the Filipino nurses, no, this is, I mean, it's not necessarily a good thing, Mm. pero mas kinakaya ng mga Filipino nurses ang Yes. stress. Observation to ni Jedge, Yes. compared sa ibang lahi, no? Can you tell us, bakit ganun kaya, no, ang napapansin mo? Yeah, kasi napansin ko lang, like observation ko lang sa hospital namin. I'm not saying na porket Pilipino ka ganito, pero kasi yung ibang lahi, madali silang ma-stress and ma-burn out. And then ang sumasalo and then magrereklamo sila, and then after nun is for example magbibigay ng assignment. So makikita mo most of the Filipinos doing yung mga hard assignment. Kasi grabe yung natin, like kunwari yung pasyente is like sobrang complicated and stuff. Yung the way tayo makipag-usap, meron pa ring tender loving care na tinatawag. And pero stress na tayo nun
Parang alam mo yun, so parang stress na stress ka na pero nakangiti pa rin tayo ng mga Filipino. And then after work, magbibiruan lang kayo ng mga kapwa Filipino mo, parang wala na. It's everything is okay already and stuff. And yung mga Pilipino din dito sa hospital is parang nagtutulungan. Yung kumbaga sa work na pinagtatrabahuan ko, is like pagka kunwari na-stress na yung isa, pupuntahan ka ng isa and then okay, tutulungan kita, ganyan. And then anong nangyari sa'yo, kamusta yung shift mo, okay ka lang ba? So nakapag-vent out tayo ng at yung ano natin, yung stress natin, nakapag-vent out tayo. Hindi tulad nung ibang lahi, parang ano work, go home. Parang gano'n lang sila. Hindi walang halong humor or something. Kasi kami sa OR, siguro mga ano kami doon, 60% Filipino. And talagang ano, yan, nagbibiruan. Yun, stress na kami. Kaya nagtataka din yung ibang doktor na was like, ano, pagka kami is like parang high pressure na, stress na yung environment. Pero parang nakapag-function pa rin kami and then nakasmile pa rin kami. Tapos sabi ko, I think that's the way we are, Doc. Gumagano lang kami. Yeah. And I think, din, yung the way tayo tinrains or yung Yes. Factor. pag-aaral natin sa Philippines, Yes. I think it's more extensive than Then, yung yeah. dito. Kasi minsan yung mga nursing dito online na lang eh. Yeah. Di ba parang online class lang and yung clinicals nila parang sandali lang. Tapos pag nakapasa ka after you finish your course, nakapasa ka ng NCLEX, pwede ka na sa work, mag-work ka na agad as a nurse. Pero sa atin, nung 4 years kasi tayo sa Pilipinas eh. So, dun sa 2 years natin, yun Extensive, yung mainly sa subject hospital. natin eh. Yung last 2 years natin, meron tayong clinical immersion talaga. As in, sobrang extensive. Yung parang ang tawag natin yung experience natin sa hospital. And even after natin makapasa ng board exam, yung trabaho din naman natin sa Pilipinas. Grabe. Talagang Plus yung sahod. Actually, isang factor din siguro yan kasi, yes, kung experience ka dun sa Pilipinas kasi, kunwari, sanay ka na sa high pressure job and then pagdating dito is parang times 90% yung sahod mo. So parang easy na lang sa'yo. Parang yung threshold mo. Yung threshold mo sa parang sa Pilipinas nga nagagawa ko to ng ganito lang yung sahod ko. Pagdating dito, tas mag-overtime pa ako, parang times 90% yung sasahod mo. So parang sisiw na lang sa'yo yung pag-work dito. Ang main issue lang na nakikita ko ng mga foreign or mga Filipino nurses is yung how to adapt sa kultura ng ng mga puti or ng mga ibang lahi, on how to yung paano ka makipag-usap sa kanila, and then yung language barrier kasi sometimes although okay naman tayo sa English pero sa hospital kasi yung communication yung talaga ding importante kasi sabi mo yung nangyayari sa pasyente mo. And minsan yung mga Filipino, lalo na yung mga fresh dito, papunta dito, 2 years, ano yan, more on work, hindi sila nakipag-communicate sa doctor. Nagugulat na lang sila parang, oh, tapos na kagad. Yeah. Kasi ayaw namin maka-interact. Ganun din yung na-feel ko before sa OR. Alam ko yung ginagawa ko, I just do it by myself. And then, nagugulat na lang yung doctor, tapos na. Or Kaya yung bilib na pasyente, bilib tapos talaga na. sila sa mga Pinoy, Hindi nila alam, nahihiya lang pala makipag-usap sa Makipag-usap, yes. Kasi pag nakipag-usap ka pa, alam nyo naman yung mga Amerikano, mahilig sa mga short conversation So, ang dami pang tanong, ang dami pang So, it's like, gano'n yung mga tawag namin yan dito yung line ng generation, yung mga tita nurses. Pawala na sila kasi yung mga nagre-retire. Pero, grabe yung respect ng mga Amerikano pagdating sa mga Filipino nurses dito. Kaya siguro marami ding mga Canadian nurses ang gustong pumunta ng US kasi siguro nakikita nila on how we yung makipaghalubiro sa mga mga katrabaho namin na ibang lahi. Kasi pag sinabi nilang Filipino nurses,
ano ka na nakatatak na yan magaling. Parang ganon dito sa US. I think dito rin naman sa Canada. Oo. Rin ang reputasyon natin. So, Actually, naisip ko, hindi kaya, baka may mga US nurses din na lumilipat din naman sa Canada. I mean, that's also probable. Sa totoo lang, habang nagsasalita kayo dyan, kasi naghahanap ako ng report about maybe Canadian nurses moving to the US. And look what came out, ha? Yeah. Wait, I will put it up. Baliktad ang lumabas. May nakita ako nun, tama. Sana ba? Baliktad ang lumabas, ha? Tignan nyo guys, ang ginugol ko, ha? Ang sinerch ko. Canadian nurses moving to the US. The US nga lang nalagay ko. Okay. Sa news to. Baliktad. Puro baliktad. Yeah. Yung mga galing US, nagpupunta sa ng Canada. Yeah. Tapos ito, this nurse moved to Canada to escape Trump. More US doctors. Yun yung nabalita ko. On their way to BC. Tapos yung Ontario daw, pinapadali nga daw yung pag-transition ng mga American health workers papuntang Ontario. Wow, baliktad pala, no? Yeah. Mali yung assumption ko. Yeah, as I said, marami talaga nagra-rally din. Like, di ba sabi ko sa'yo, may mga lumala or parang nagra-rally for healthcare, yung parang patient ratio, mga ganon. Tapos yun nga, yung burnout. Pero hindi ko lang alam kung marami like Filipino nurses yung pupunta. So, possible parang mga Pinoy nurses pa rin talaga yung yung matitira dito or something. Kasi depende yan tulad niyan Possible din talaga. may mga yung sawa na ba dito sa sa US. Minsan nag-iisip silang pumunta like ng Canada, like yung BC, like yung mga tahimik na Ontario na malapit lang din sa US, trying to escape nga yung nangyayari ngayon. Maybe environment, political. Yeah, kasi ibang mga dahilan naman yan, di ba? Yes. But anyway, yun lang naman. Di ba? Short but sweet. Pero tinan mo, halos nakakalahating oras na agad tayo. Wow. Grabe. Guys, if you have other questions, I'm sorry, ipupush natin na kung may tanong sila sa pagiging Yes. You can check out their vlog. Ito po, again, on YouTube. Yan. Andrea Judge TV. Yan. Yes. Okay. Dahil nasabi nyo kanina na meron kayong mga nare-refer na mga may employer nila. Naku, yes, yun po, yung mga nanonood po kay Miss Ina, send us a message. Meron kaming FB page, American Dream Journey for Nurses by Andrea Judge TV. Pwede nyo kaming i-message doon para kung may questions kayo about the visa screen certificate, kung from you're in Canada, you wanted to go to US, you can send us a message. Yes. We can see yung process ng visa screen. Tapos kung gusto nyo din magpa-refer dun sa friend namin, Yes. we can help you out. Yeah. Okay. Thank you so much, thank guys, you. for your time. Thank you so much, Ina. Yung mga kababayan nating nurse dito sa Canada, kung may kwento kayo, ilagay nyo lang dyan. Gusto nyo mag-share yung similar stories sa sinabi nilang dalawa, put them down there in the comment section. Ayan. Para malaman natin talaga ano bang sitwasyon ng mga nurses dito. Okay? Yeah. So, that is it. I'll end this episode here. Thank you, Andrea. Thank you. Bye. Bye.